Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito na ang taya ng ating panahon. Ngayong araw ng Miyerkules, unang araw sa buwan ng Nobyembre at pinagdiriwang din natin itong ang All Saints Day. Sa ating latest satellite images, makikita ho natin na tatlong weather system ang nakakaapekto sa ating bansa. Nariyan ang Northeast Monsoon o amihan, nandyan pa rin ang low pressure area na huling namataan malapit sa katubigan ng Karamoran sa Catanduanes, habang patuloy pa rin yung pag-iral ng shear line o ito yung baggaan ng mainit at malamig na hangin. At inaasahan nga natin na itong shear line kasama yung low pressure area ay maaaring magdala pa rin ng mga pag-ulan, partikular na nga dito sa ilang bahagi ho ng Calabarzon, kasama yung Isabela, Aurora, at maging dito sa Kamaynilaan, posibleng makaranas ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan dulot nga nitong shear line. Inaasahan din natin na itong low pressure area na ating minomonitor sa nakalipas na mga araw, posibleng malusaw na ho ngayong araw ng Miyerkules. Samantala, may hinang mga pag-ulan na dulot ng Northeast Monsoon o amihan, narito ho dito, ng Northern Luzon, maaaring magkaroon ho tayo ng mga isolated at mga pulupulong mga mahihinang pag-ulan dulot ng Northeast Monsoon. Sa nalalabing bahagi ng Visayas at dito din sa malaking bahagi ng Mindanao, mapapansin ho ninyo, walang masyado tayong mga kaulapan, mga isolated rain showers and thunderstorms pa rin ang maaaring maranasan. Kaya maaari po na magdala tayo ng mga pananggalang sa ulan sapagkat inaasahan pa rin natin, lalong-lalo na sa may Southern Luzon at dito sa may bahagi ng Calabarzon kasama ang Kamaynilaan, malaki ho yung tsansa ng mga pag-ulan sa araw na ito. Tingnan natin dito sa may Luzon, inaasahan pa rin nga po natin ang mga pag-ulan, partikular na dito sa Calabarzon, kasama yung Aurora, Isabela, kasama din yung Bulacan at yung bahagi ng Kamaynilaan, dulot ng shear line, ay inaasahan natin magiging maulap yung kalangitan sa araw na ito, habang posible pa rin yung mga pag-ulan ho na mga mula mahina hanggang sa katamtaman. Samantala naman, sa pag-iral ng Northeast Monsoon, inaasahan pa rin natin yung mga pag-ulan sa may bahagi ng Cordillera at gayon din sa labing bahagi ng Cagayan Valley. Mga isolated light rains naman na dulot din namin yan ang mararanasan sa Ilocos Region at sa labing bahagi ho ng Central Luzon. Mapapansin ho natin kapag amihan ang nakakapekto sa isang partikular na lugar ay malit yung tsansa ng mga thunderstorms kasi ho tinatawag natin mga maninipis yung kaulapan na dala ho ng amihan, kaya kadalasan mga light rains yung dala nitong mga pag-ulan. Sa nalabing bahagi ho ng Luzon, sa Mimaropa at Bicol Region, mga isolated rain showers and thunderstorms naman ang maaaring maranasan sa araw na ito, lalo na bandang hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Lawag ay mula 23 to 34 degrees Celsius, sa Baguio 16 to 24, sa Kamaynilaan 25 to 31, habang sa Tuguegarao 23 to 31 degrees Celsius, sa Tagaytay mula 21 to 28, hanggang 30 degrees Celsius naman sa Legazpi, habang sa Puerto Princesa ay mula 26 to 31 degrees Celsius, sa Kalayaan Islands ay mula 25 to 30 degrees Celsius. Dumako ho tayo sa Visayas at Mindanao. Makikita ho natin dito sa Kabisayan, inaasahan din natin yung mga isolated rain showers and thunderstorms, kadalasan sa hapon hanggang sa gabi, tumatagal ho na isa hanggang mga 2 oras. Yung agwat ng temperatura natin sa Iloilo, 27 to 32, sa Cebu ay 26 to 32, habang sa Tacloban, 26 to 32 degrees Celsius. Asahan din ho ng mga kababayan natin na posibleng medyo mainit ho sa umaga hanggang tanghali, kaya mainam ay may dala rin tayong mga payong. Samantala, sa bahagi naman ng Mindanao, mga thunderstorms din na maaaring magdala ng pag-ulan, partikular na sa hapon hanggang sa gabi, habang inaasahan pa rin natin na medyo mainit pagdating ng umaga hanggang tanghali. Sa Zamboanga nga ho, hanggang 26 to 33 degrees Celsius ang maaaring maranasan temperatura. Sa Davao naman ay 25 to 33, habang sa Cagayan de Oro, 25 to 31 degrees Celsius. Samantala, sa mga hahabol pa o magbibiyahe sa araw na ito, wala ho tayong nakataas na gale warning, kaya ligtas naman na pumalaot yung ating mga sasakyang pandagat. Kahit yung mga maliliit na mga bangka, maaari ho kayong pumalaot, papayagan pa rin naman kayo ng ating mga otoridad. Subalit sa may bahagi ho ng Northern Luzon, inaasahan natin sa pag-iral ng amihan, medyo magiging maalin yung karagatan, kaya ba yung pag-ingat pa rin ho ang inaasahan.